Welcome back. Ang pamagat ng pelikula na ating pakikinggan ngayon ay Black Knight. Ito ay isang action comedy na pelikula. So, sit back, relax and enjoy. Si Jamal Walker ay isang ordinaryong lalaki na nagtatrabaho ng full-time sa isang theme park na tinatawag na Medieval World. Ang may-ari ng park ay nag-aalala sa kinabukasan dahil ito ay nalulugi na. Isa pa, isang kakompetensyang theme park na tinawag na Castle World ang magbubukas sa tapat nila. Kung hindi sila makakabuo ng isang ideya, ang Medieval World ay tiyak na malulugi. Isang hapon, si Jamal ay inutusang linisan ang nakapalibot na kanal sa park. Habang ginagawa ito, napansin niya ang isang medalyon sa tubig na mukhang nagkakahalaga ng malaking pera. Siguro 500 pesos lang to sa palengke. Habang sinusubukang kunin ito, si Jamal ay nahulog sa kanal at nalunod bagaman ito ay medyo mababaw. Nang siya ay umahon sa tubig, napansin niyang wala na siya sa park. Kanyang ikinatwiran na ito ang Castle World na nasa tapat ng kanilang park. Ang hindi alam ni Jamal, siya ay nahigo pabalik sa nakaraan, daong 1300 sa England. Ang unang tao na nakilala niya ay isang lasinggero na may pamalang Nolty. Kahit na klarong nakasuot siya ng sinaunang damit, inisip ni Jamal na isa siyang empleyado na nakasuot ng costume. Inabayaan niya ang lalaki at nagawa makapunta sa syudad. Nakarating siya sa isang malaking kastilyo na para sa kanya ay ang pangunahing atraksyon ng Castle World. Sinubukan niyang makapasok ngunit siya ay pinagilan ng mga bantay. Tinanong nila kung saan siya nanggaling at sumagot na siya ay nanggaling sa Normandy. Ang tinutukoy ni Jamal ay Normandy sa LA. Ngunit ipinalagay ng mga bantay na siya ang French Moor na inaasahang darating sa susunod pang linggo. Hinayaan nilang siya ay makapasok. Si Jamal ay nakapasok sa isang mataong palengke kung saan ang lahat ay nakasuot ng damit mula sa 1300s. Siya ay na-impress sa pagiging tumpak ng theme park at wala pa rin kaide-ideya na siya ay naglakbay sa unang panahon. Bigla siyang napatitig sa isang magandang babae na may pangalang Victoria. Nilapitan siya ni Jamal para magpasikat ngunit sila ay ginambala ng isang malupit na Commander General na si Percival. Umaasta siyang parang pag-aari ang lahat na babae sa bayan dahil sa isa siyang Royal Guard. Hindi nabistuhan ni Jamal ang inasta niya kay Victoria at siya ay pinahinto ni Jamal. Nagbanta siyang magrereklamo sa manager tungkol sa bastos niyang pag-aasal. Nilabas ni Percival ang kanyang espada ngunit inisip ni Jamal na ito ay peke at ang lahat ay nasurpresa sa kanyang katapangan. Pagkatapos nito, nakilala niya ang isang lalaki at tinara siya sa naghihintay na hari. Ang hari ay inayos na ang kasal ng kanyang anak na si Regina at ang duke ng Normandy. Kanyang inakalang mensahero si Jamal at tinanong kung kailan dadating ang duke. Ang walang kaalam-alam na si Jamal ay nakisama lang at nagbigay ng random na petsa. Maya-maya, siya ay dinala sa labas para saksihan ang isang execution. Siya ay sobrang excited at inisip na sila ay mga aktor na gumaganap lang sa kanilang tema. Naging maayos ang takbo ng execution. Ngunit nang pinurot ni Jamal ang putol na ulo ng rebelde, ang kanyang mundo ay biglang nagbago. Siya ay nabigla na ito ay totoo at hindi matay na wala man lang nasabi. Nang si Jamal ay nagising, kanyang nakita na siya ay nasa isa ng kwarto kasama si Victoria. Napasuot siya ng medalyon na nahanap sa kanal at inakalam siya ay isa sa mga kasamahan ni Victoria. Inakita niya ang medalyon na pareho ng sa kanya. Ang medalyon ay simbolo ng paghihimagsik laban sa malupit na sistema ng hari. Kanyang pinatalsik sa trono ang dating reyna at pumatay ng maraming inosente na pumupuna sa kanyang pamumuno. Ang grupo ng mga rebelde ay gusto siyang patalsikin sa kaharian at ibalik ang kapangyarihan sa dating reyna. Nalilito pa rin si Jamal at tinanong siya kung anong araw na at nalamang siya ay nasa panahon ng 1328 AD. Siya ay nagpanik at gusto nang makabalik ngunit hindi niya alam kung paano. Sila ay ginambala ng isang bantay at inimbitahan si Jamal sa pangangabayo. Dahil si Jamal ay walang alam tungkol sa kabayo, napasaya niya ang lahat sa kanyang horse riding technique. Ang hari ay nasiyahan sa palabas at inimbitahan siya sa isang royal dinner. Walang buhay ang kanilang party kaya binigyan ito ng buhay ni Jamal gamit ang pagsayaw na nagmula sa hinaharap. Sumali ang lahat sa kanya at ito ang naging pinakamasiglang party na ginanap sa palasyo. Sa gitna ng kasiyahan, hinila ni Princess Regina si Jamal sa isang gilid at parasang hinalikan sa labi. Siya ay matagal nang may gusto kay Jamal simula nang siya ay dumating ngunit natakot na lumapit dahil sa istriktong ama. Nahuli sila ni Percival at nagalit sa kapangahasan ng bagong sultan si Jamal. Sa parehong oras ding yon, dalawang rebelde ang segundo na lang ang layo mula sa pag-atake sa hari. Si Jamal ay naglambitin sa chandelier at bumagsak sa hari at aksidenteng nailigtas siya sa mga rebelde. Si Percival ay pinagsabihan dahil hindi niya ginagawa na maayos ang kanyang trabaho habang si Jamal naman ay pinuri at ginawang head ng security. Si Percival ay labis na nagselos at nagalit ngunit kailangan niyang sumunod sa desisyon ng hari. Sa pagiging head ng security, si Jamal ay inatasan ng maraming responsibilidad. Kanyang inilatag ang ideya na gawing muli ang daan papasok sa kastilyo na may nakalagay na ulo niya at pinanindigang ito ay magtataboy sa mga kalaban. Bago ipatupad ang plano, siya ay pinatawag ng hari para sa mas importanteng gawain. Isang lalaki ang nahuling nagdanakaw ng singkamas mula sa Royal Garden. Kahit na ito ay ginawa upang mapakain ang nagugutom na pamilya, siya ay hinatulan pa rin ng kamatayan. Dahil si Jamal ang head ng security, siya ang naatasang magpatupad ng execution. Nang umalis na ang hari, inayaan niyang makaalis ang pobreng lalaki at binigyan pa ito ng pera. Inutos ni Jamal na dalhin sa kanya ang pinakamahusay na chambermaid para sa kanyang libangan at pinili si Victoria.
Dinala siya sa kwarto ni Jamal ng mag-isa at nagkunwaring nagme-make love ang dalawa para hindi paghinalaan ng mga bantay. Gusto ni Victoria na maging asset siya sa grupo ng mga rebelde at tulungan silang patayin ang hari. Subalit matapos makita na pinapatay ng hari ang mga tao dahil lang sa gulay, si Jamal ay nawala na ng interes na sumali sa pagre-rebelde. Tinawag siyang duwag ni Victoria at umalis. Nang dumating ang hating gabi, isang babae ang pumasok sa kwarto ni Jamal at nakipag-make love sa kanya. Hindi siya tumutol nang inakalang siya ay si Victoria. Nang sumunod na araw, dumating ang totoong mensahero mula sa Normandy. Nalaman ng hari na si Jamal ay nagsisinungaling sa kanila sa simulat sa pool pa lang ng kanyang pagdating. Siya, kasama ang mensahero at mga bantay ay pumasok sa kwarto ni Jamal at nakita na nakahubad dito habang katabi si Princess Regina. Si Percival ay inapasahan siyang dineflower ang prinsesa. Pumutol si Jamal at sinabing meron ng nauna sa flower ng prinsesa bago pa siya. Itinigil ng mensahero ang gaganaping kasal dahil si Regina ay hindi nakarapat-dapat na maging isang duchess. Buman ng kabuluhan, si Jamal ay pinatapon sa dungeon at haharap sa kamatayan kasama ang dalawang rebelde na nagtangkang pumatay sa hari. Nakipagkaibigan si Jamal sa mga rebelde na tinanggap na ang kanilang kamatayan. Sinabi nila ang kwento tungkol sa itim na kabalyero na isang revolusyonaryong mandirigma. Ito ay pinaniniwala ang hindi tumatanggap ng anumang salapi at lumalaban para sa hustisya. Sa isa sa mga laban nito, siya inilamon ng buo ng isang dragon. Subalit sa tulong ng kanyang gintong espada, nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng paghiwa ng tiyan nito at napatay ang halimaw. Pagkatapos ng insidente, nakakabuga na siya ng apoy na para ng isang dragon. Sa sumunod na araw, ang tatlo ay dinala sa harap ng maraming tao para patayin. Sa kanyang pagpanik, minungkahi niyang siya ay isang salamangkero na nanggaling sa hinaharap na may kakayanang sunugin ang lahat. Sinubukan niyang patunayan ito sa pamamagitan ng paggamit ng lighter ngunit ito ay pumalya. Nang siya ay malapit ng pugutan ng ulo, ang executioner ay nagsimulang mabilaukan dahil sa isang mansanas. Inaniniwalaan ng karamihan na siya inilagyan ng nakamamatay na mahika ni Jamal. Sinakyan niya ang maling akala ng mga tao at nagpanggap na gagawin din ito sa lahat. Biglang sumiklab ang apoy na nagpatunay sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang totoo, ang mga rebelde ay nagpapaulan ng flaming arrows mula sa labas ng kastilyo para iligtas ang mga tao. Sa katapusan ng kabuluhan, si Jamal at ang iba ay nakatakas sa tulong ni Victoria. Nagkita si Jamal at ang lasinggerong si Nolte na nakasakay sa kabayo at nalamang siya ay dating kabalyero ng dating reyna. Isa siya sa pinakamagaling na mandirigma ng kaharian. Umalis lang siya nang napatalsik sa trono ang reyna. Siya ay tuluyang naging alkoholik, ngunit alam ng marami na buhay pa rin sa kanya ang puso ng isang mandirigma. Matapos makasama ang rebelding grupo, na-realize ni Jamal ang bigat ng sitwasyon at nagpa siyang tumulong upang patalsikin sa trono ang hari. Habang siya ay nasa kakahuyan, napansin niya ang tatlong lalaki habang ginugulo si Nolte. Inuluman niya si Nolte ngunit pinagtulungan siya ng may mga masasamang loob. Si Nolte ay nagpakita ng gilas at nilabanan ang mga masasamang loob para mailigtas si Jamal. Siya ay porsigido ng huminto sa pag-inom ng alak at tulungan ang grupo sa kanilang layunin. Bumalik ang dalawa sa tirahan ng mga rebelde at nadatnan itong magulo. Ito ay sinira ni Percival kasama ang kanyang tropa at sabay na dinukot si Victoria. Ang lahat ay nawalan na ng pag-asang mananalo pa sila sa laban nang biglang nagpakita ang dating reyna. Kanyang ibinunyag na siya ay kasama nila sa lahat ng oras. Sa sumunod na araw, ang grupo ay naghanda ng mas magandang plano ng pag-atake. Si Jamal na mayroong kaalaman sa hinaharap ay nagturo ng mga tactics na ginagamit sa American football at pro wrestling. Ito ay nagbigay ng paraan sa mga walang armas na rebelde upang makalaban. Siya rin ay natuto ng ilang basic sword fighting techniques mula kay Nolte. Dumating ang araw ng kanilang pag-atake. Ang grupo ay naghanda upang lumaban at ibuwis ang kanilang buhay. Inamunahan sila ni Nolte papunta sa kastilyo. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, sila ay lubusang napaligiran ng mga buwardiya sa ilalim ng utos ni Percival. Sila ay nakahihigit sa bilang at masanay lumaban. Ang lahat ay nasurpresa nang lumusob sa kanilang pinaglalabanan ang itim na kabalyero. Naging ingrande ang kanyang pagpasok at pinilit ang mga kalabang lumayo sa kanya. Hindi lang yun, siya ay bumubuga pa ng apoy sa kanyang bibig. Ang mga rebelde ay naisip na sila ay malapit ng manalo hanggang sa mahulog ang itim na kabalyero sa kanyang kabayo at nabunyag na siya ay walang iba kundi si Jamal. Malapit nang wakasan ni Percival ang kanyang buhay nang siya ay biglang iniligtas ni Nolte at nilabanan ang mga gwardya. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang partido. Gamit ang mga teknik na itinuro ni Jamal, ang mga karaniwang tao ay nagawang matalo ang marami sa kalaban. Sa gitna ng labanan, ang hari ay tumakbo papunta kay Percival at nakiusap na siya ay iligtas. Nang binigyan siya ng utos ng hari, inatahimik niya ito at itinulak palabas sa kastilyo papunta sa Bambang. Ang labanan ay pumapanig na sa mga rebelde hanggang sa panain ni Percival si Nolte. Pagkatapos nito, kinuha niya si Victoria upang gawing hostage. Pumunta si Jamal para iligtas si Victoria at ginamit ang mga teknik na itinuro ni Nolte sa pakikipaglaban. Nasurpresa si Percival at sinubukan ang lahat para siya ay manaig. Ngunit sa huli, si Jamal ay nanalo at nagawang mailigtas si Victoria. Habang pinapatayon niya ito, si Percival ay muling tumayo at naghanda para patayin si Jamal mula sa likod. Subalit siya ay pinana ni Nolte na buhay pa pala hanggang sa mayon. Sa katapusan, nanalo ang mga rebelde at si Jamal ay hiniram na bayarin ng lahat.
Pagkatapos ng ilang linggo, oras na para siya ay bumalik sa kanyang panahon. Siya ay nagpaalam na kay Victoria at nag-iwan ng isang halik. Bago umalis, ang reyna ay pinaramalan siya bilang itim na kabalyero ng kaharian. Itim na kabalyero? Ang sarap pakinggan ngunit racist ang dating. Pagkalipas ng ilang sandali, si Jamal ay nagising pabalik sa 2000s habang napaparigiran ng mga paramedic at kanyang mga katrabaho sa import. Kanilang binunyag na siya ay nalunod sa kanal at nailigtas ngunit wala siyang malay simula pa nung una. Ang makatwirang paraan upang ilarawan ang kanyang karanasan ay tawagin itong panaginip, ngunit alam ni Jamal sa kanyang sarili na yun ay totoo. Bago siya bumalik sa nakaraan, gusto niyang umalis sa kanyang trabaho para lumipat sa Castle World, pero ngayon ay nagbago na ang kanyang isip. Dahil marami na siyang alam at karanasan tungkol sa medieval world, nagbigay siya ng mga ideya sa may-ari at gawing mas makatotohanan ang kanilang tema. Ito ay naging matagumpay at natabunan ang pagbubukas ng Castle World. Si Jamal ay naglalakad-lakad nang makilala niya ang isang babae na nagngangalang Nicole na kamukhang-kamukha ni Victoria. Sinabi ni Nicole na pamilyar ang kanyang itsura at ang dalawa ay nagsimulang mag-usap. Naramdaman nila ang spark sa isa't isa ngunit si Nicole ay kailangan niyang umalis dahil sa kanyang pamangkin. Biglang naalala ni Jamal na nakalimutan niyang hingin ang kanyang numero at tumakbo papunta sa kanya. Habang hinahabol niya ito, aksidente siya nahulog muli sa kanal. Nagising siya sa Coliseum ng Ancient Room at malapit ng lamunin ng mga leon. Dahil sa masasamang kritiko ng pelikula, ito ay hindi na nagkaroon pa ng sequel. Malamang namatay si Jamal at doon natapos ang kwento. At dito nagtatapos ang buod na ito. Kung ito po ay inyong nagustuhan, please subscribe sa Instant Tagalog Recaps. Ingat, at maraming salamat po.